kaysa forest or markante at susulat ka lang ng paglulutuan na kalimutan. Ang gagawin na, pwede kayo kumuha ng sariwang bangko na katulad dito para may paglulutuan. Pero, ang importante sa lahat, kung nasa forest, dapat meron kayong dalang jungle polo o yung iba na tinatawag. So, gamit ng polo at pagkat ng bangko, tamang pagkat at tamang pwesto ng paa. Hindi kayo pwede kumat ng bangko na ganito yung pwesto ng paa kung nasa forest mo kayo. Kasi kapag tinatniyan, at pag lumapis yung bolo, pakamao na maputol yung hila ninyo. At hindi rin kayo pwede kumatang bangko na kay straight na katulad nito, hindi siya maputol o mapasag lang niya. Dapat pasay pa kaya. At ganito yung tamang pwesto ng paa na kaya siya. Lumapis man yung bolo, hindi mapuputol yung kita po ninyo. Kasi ganyan talaga para mabilis nyo siya, siyempre maputol ay niya. Halimbawa, mayroon kayong dalang bigas o rice, dito natin siya pwede iluto. Dito sa kabila, nasa harato at gano'n din dito. Ang gagawin lang, binibigyan siya ng talong taga at isang kusas sa gitna. Ganito lang yan. Ayan. Ito yung pinaka-order niya. Mahalaga ko. Kapag hindi na wala, kung nalaglag na sa forest, mahihirapan na kayo umanat ng kasumas niya. Hindi ko gaya ng lutuan namin sa bahay na kaldero na kapag nawala yung sakit, ang pwedeng palitan. Dito, hindi pwede. Para hindi siya malaglag kung mawala, ang gagawin lang, binibigyan niya ng pinaka-pangitig sa ibabaw. Ang tawag dyan, gate cover. Para kung sakaling magmadaliman, yung cover niya, hindi na malalaglag kasi nakaisip niya. Kung nasa forest po kayo, para di mong pagluluto naman dito, nakahang pa ganito. Umamit lang po kayo ng patong na katulad niya, pinakapatungan. Pero dito, bilang halimbawa, hindi tayo gumamit ng apat na stick na kamalya o kaya kahoy na katulad nito. Pero dapat, ibinabaw sa lupa na katulad nito. Para masamali mag-camping o mag-overnight kayo, mayroon namin idea kung paano magluto sa sariwang bangko. Hanggang pa itiglan niya. At kung nasa forest, siyempre ang gagawin dapat, pato, pinakapasukan. Ang gagawin lang, sa kanilang ipapapon yung ulunod tubig. Andito yung apoy sa lalim. Halimbawa, andito yung dalang bigas sa kabilang bangko, hindi po natin i-transfer dyan. Kapag sinasali, pinakailangan, mula dito sa unang buko hanggang dito lang po yung bigas niya o yung rice. At hindi siya, kung pwedeng lumagpas po rito kasi mahihila na at hindi kayo makakain. Ang gagawin lang, kung may bigas na sa loob, hihigyan din niya ng tubig. At sa paglagay ng tubig, kinakailangan dapat kalahati bigas yung sigaban, lang kung mapapaw para sakto ay niluluto at hindi po yan, mahihilang syempre. Ang gagawin, pinakbalik din yung pinaka-cover niya o yung tapet at kinukuha nitong jungle bolo. Itong tulis ng bolo, sinusulit yan sa pag-ibig. At kinukuha yung tapet, ready po yung balik. Binibigyan siya na maliit na taga bilang lock niya. Magkapalitan ka niya, hindi na malalaglag kasi nakakulit niya. Halimbawa naman, kung mayroon kayong dalang isda kasi o kulay, ang gagawin lang, pwede rin siyang iluto dito sa kabilang bangko sa pinagkukulang. Karaniwang yung tubig kung nasa forest, kasi sa forest may mga ligaw na mapaasid. Ang tawag ko, jungle vinegar. At pwede kayo kumuha ng salang kahoy na katulad mo dito sa white, pero dapat ibinabaw din niya sa lupa na katulad dito. Ayan, bali sabay na siyang maluluto. Meron kayong masarap na sinigang at masarap na kanin. Kaya din po yung forma niyan, pag nagluluto na kayo sa sariwang bangko, dapat po pala kayo dalang paglulutuan gaya ng kaldero para makapag-surprise siyempre. Halimbawa naman, gusto nyo bumili ng tubig tapos walang dalang kaso na kalimutan. Hindi kayo kumuha ng kaso na katulad dito na gawa sa bangko. Ito yung bangko ka, natawag siya. At itong isa naman ay kutsara pinito. Spoiler po, hindi rin kayo kumuha nito siyempre. At itong pagbuka, kung mapapansin nyo, may tulis na nito, hindi gaya ng bangko natin sa bahay na bakal. Kaya sa may tulis dyan, sa forest, walang nagresal, may malang, kaya gagawin lang, hindi siya may tusok sa lupa na katulad niya para nakatayo kagad. At kung magluluto na, tapos sa halimbawa, walang kayo dalang phosphor o lighter, nakalimutan. Hindi kayo kumuha ng dahil kung nakatulad dito, para makagawa kayo ng apoy, in case of emergency muna, meron siyang guidelines dyan sa ilalim, kung makikita niya. At meron siyang guidelines sa ibabaw. Para pag minaskas, dito pang kaskas, hindi siya papago-bago ng direksyon. May sarili siyang direksyon.
mga pinag-isulan niya. At ang pinaka-picture para makagawa ng apoy at makapagluto, kukuha lang ng dinayas na tuyong kawayan. At sa pagkuha ng dinayas sa tuyong kawayan, yung pinaka-pukit na ganito lang. Ayan, okay na po yung puso o yung wika, gagawin ko na lang, harap na lang ng kadagdagan. Ito na yung pinakamarami. Tapos ang gagawin na, pinapaikot niya sa dalawang palad. Nakatulad dito sa kasya, pinapasiwalay para matanggal din yung kanyang pagkakot siyempre. Gagawa na ako, isa pamamagitan mo ng puso ng gawayan. At ito yung paraan kung sakali mahanda ng puso o kaya na dyan. Kung ito okay na po yung pinakapuso o yung wika, ang gagawin ko na lang, saka ko na lang din siya lalagay sa ilalim. Tapos, lalapag yan sa lupa. Kung mag-iisa kayo, walang kasama, pwede gumamit ng apat na stick na kawayan o kaya kahoy na katulad ito. Pero, pag may kasama, ipahawak na lang para hindi gagalaw at siyempre hindi rin po kayo mahirapan.